Magandang araw sa iyo. Nagtanong ka na ba sa sarili mo, gaano ka nga ba protektado ng batas kung nagpautang ka gamit ang titulo ng lupa, tapos nako, peke pala? Lalo na kung may tunay na may-ari na biglang lilitaw. Sino kaya ang mas may karapatan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Isang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Ito yung kaso ni na Merlinda Relajano Plana laban kina Ramon Siang at Lourdes Tan Chua. Ang pinag-uusapan, isang lote, yung Lot 1031. Tingnan natin yung naging takbo mula RTC hanggang sa final decision. Okay? Simulan na natin? Okay. So, ang ugat talaga nito isang pineke na deed of definite sale. Matagal na to, 1975 pa. Ginamit ito ni Ramon Siang para mailipat sa pangalan niya yung 5 lote ni Merlinda Plana. 5. Akala ko, isa lang pinag-uusapan natin. Oo, 5 originally. Yung 4 kasi, nabawi na ni Merlinda dati pa. May nauna ng kaso yan, yung Modena versus Court of Appeals. Doon napatunayan na yung bentahang kuno, simulated lang. Peke. Okay. So itong pang-5 lote, yung Lot 1031, ito yung naiwan. Exactly. Yan yung may titulo na TCT number T87916 sa pangalan ni Ramon. At itong lote na to, noong 1996, isinangla ni Ramon kay Lourdes Tan Chua. Garantiya sa utang na 130,000 pesos yata yun. Okay, sige. So paano na nung nasa korte na? Ano sabi ng Regional Trial Court ng RTC? Sa RTC, malinaw ang desisyon nila. Sabi nila, dahil peke yung pagbenta kay Ramon, wala ring bisa yung pagkakasangla niya kay Lourdes. Kumbaga, walang karapatan si Ramon na isang layong hindi naman talaga sa kanya. Makes sense. So, pinakansela nila yung titulo ni Ramon. Oo, pinakansela yung TCT ni Ramon, T86191. Tapos, pinabalik yung original na titulo, TCT number T57961, sa pangalan ng namayapang asawa ni Merlinda at ni Merlinda. Akala mo, tapos na, pero hindi pa pala. Umakyat pa. Tama? Tama. Umapela si Lourdes, hindi siya pumayag. Dinala niya sa Court of Appeals sa CA. At dito, medyo nag-iba yung kwento. Paano nag-iba? Kasi kinatigan ng CA si Lourdes. Tinuring siyang mortgage in good faith or MGF. Mortgage in good faith? Anong ibig sabihin yan? Basically, naniniwala yung CA na si Lourdes, nung tinanggap niya yung sangla, wala siyang kaalam-alam na may problema pala sa titulo ni Ramon. Nagtiwala lang daw siya sa nakasulat sa titulo. So, kahit sinabi ng CA na peke yung bentahan kay Ramon? Oo, kahit kinumpirma nila yon, sinabi pa rin ng CA na valid yung pagkakasangla ni Lourdes. Inutos pa nga nila na i-annotate yung parang isulat sa likod ng titulo na binalik kay Merlinda na may sangla pa rin ito kay Lourdes. Wow! Grabe yung twist. So, napunta na ito sa Korte Suprema. Ano na yung mga naging main issues doon? Ang mga tanong sa SC, una, MGF nga ba talaga si Lourdes? Pangalawa, kung MGF man siya, sino bang mas matimbang ang karapatan? Si Merlinda ba, yung original owner, o si Lourdes, yung MGF? Tapos may issue pa doon sa hindi pagsabi ni Lourdes na may isa pa palang kaso tungkol din doon sa utang. Okay, so paano sinagot ng Korte Suprema yan? Ano yung final verdict? Interesting yung naging desisyon nila. Ito yung GR number 1995-62, February 15, 2022. Sa ponensya, yung main decision, sumang-ayon yung korte na, oo, technically, MGF si Lourdes. Talaga? Bakit daw? Kasi daw, nung tiningnan ni Lourdes yung titulo ni Ramon, malinis naman daw tingnan, wala namang annotation ng problema. Tapos, naisangla na rin pala yon dati sa DBP, so parang additional reason para magtiwala. Ginamit nila yung doktrina ng mortgagee and good faith. Pero teka, sabi mo kanina, binaliktad pa rin. Kung MGF siya, bakit kinansel pa rin yung sangla? Medyo nakakalito? Dito na nga pumasok yung pinakaimportante. Ginamit ng Korte Suprema yung ruling sa isang landmark case, yung Spouses Bautista. Ito yung parang exception sa MGF rule.
Ano yung sabi sa Spouses Bautista na yon? Ang sabi doon, kahit pa MGF ang isang tao, mas mangingibabaw pa rin ang karapatan ng tunay na may-ari kung yung tunay na may-ari, si Merlinda sa kasong ito, ay hindi napatunayang nagpabaya. At hindi lang basta pabaya, kundi kapabayaan na direktang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng peking titulo na napagkatiwalaan ng MGF. Okay. So, dahil si Merlinda biktima ng fraud at hindi naman siya yung nagpabaya, in a way na yun mismo ang nag-lead sa peking titulo ni Ramon. Exactly. Dahil hindi napatunayan yung ganong klaseng kapabayaan ni Merlinda, mas pinaburan ng karapatan niya bilang original owner. Kaya ang final na hatol, kanselado ang titulo ni Ramon, balik kay Merlinda ang titulo na walang annotation ng sangla ni Lourdes. Grabe. So, talagang hindi sapat na MGF ka lang pala. Oo, may mga sitwasyon na hindi. May mga dissenting opinions din pala. Si Justice Leonen, sabi niya, di dapat MGF si Lourdes. Kasi dapat nagduda na siya dahil sa Modina case. Si Justice Caguyoa naman, mas pinahalagahan yung prinsipyo na dapat manaig ang tunay na may-ari laban sa MGFAP. Maliban kung may kapabayaan nga ang may-ari. Sabi niya, dahil void ang titulo ni Ramon, void din ang sangla. May iba pa? Meron pa. Si Justice Co, iba naman ang tingin. Naniniwala siyang may kapabayaan si Merlinda kasi ang tagal daw bago hinabol yung Lot 1031. Kaya para sa kanya, dapat panagutan ni Merlinda yung sangla. Talagang hati rin pala ang opinyon kahit sa mga mahistrado, no? So, ano yung aral dito para sa atin? Ipinapakita nito kung gaano kakumplikado minsan ang batas sa lupa. Kailangan balansehin yung pagprotekta sa mga inosenteng nagre-rely sa titulo at yung pagprotekta sa mga may-aring na biktima ng pandaraya. Oo nga. Para sa iyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang para sa iyo? Pwede mong i-comment yan or i-save itong discussion kung nakatulong sa'yo. At para ma-summarize, ito yung ilang key legal doctrines na nabanggit. Una, yung Mortgage in Good Faith, MGF. Pwedeng umasa sa titulo ang nagpapautang kung walang red flag. Okay. Pangalawa? Hindi siya nagpabaya in a way na nag-cause ng fraudulent title. Tapos? Yung konsepto ng void title. Generally, walang karapatang manggagaling sa void na titulo. Pero may exceptions nga tulad ng MGF IPV under certain conditions. At huli? Due diligence. Kailangan pa ring mag-ingat at magsiyasat maigi, lalo na sa mga transaksyon sa lupa. Hindi lang mga bangko, lahat tayo. Napakalinaw niyan. Para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga mahahalagang kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe. At iiwan namin sa iyo itong tanong. Sa tingin mo, paano pa kaya mapapatibay ng sistema natin ang proteksyon para sa mga tunay na may-ari laban sa fraud? Pero hindi naman masisira yung tiwala ng tao sa mga titulo. Pag-isipan mo yan.